So ayan mga kalungsod, good morning. Ito maaga pa kami ni Lola dito sa terminal ng Cabanatuan mga kalungsod. Ayan. Sagapan lang. Ayan, ihahatid ko na ulit si Lola sa kanyang dating tinitirahan at kasi gusto daw talaga na niyang mamalimos, na miss na daw niya ang kanyang hanap buhay. So pagbibigyan natin siya mga kalungsod kasi gumaling na rin naman ang kanyang mga paa, hindi na manas at napasigla ko naman uli yung kanyang katawan. So andito na kami mga kalungsod. Ayan mga kalungsod, oh. Ayan, so Cabanatuan kami. Ayan. Ayan, tinulungan ko siya ng ating konduktor ng bus. Ayan, sige, banat Lula. Yan ang gusto mo bumalik ng Cabanatuan. Ayan, ayan. Ayan. Salamat sir, salamat. Ayan, tinulungan din siya ng driver ng bus para makaupo ng maayos. Ayan. Inampun ko. So ayan mga kalungsod, narinig nyo naman yung sinabi ni Lola Meli kasi may konting hidwaan sila ni yung kabilang channel sa kay Kuya O Vlog. So meron silang konting hidwaan lang naman. Hindi po hidwaan yun, kundi nag-aano lang ako kay Kuya. Siyempre nagkaroon din ng sama ng loob yung isa sa iyo. Kasi doon sa mga sinasabi mo. Pero mamaya magkita-kita kayo. Kailangan magiging okay lahat ha, Lola ha. Sige. Sige. Kunti pang habilin si Lola Meli. Ano yun Lola? Magpapasalamat po ako kay ate sa ginawa niya paglingkod sa akin. Walang hindi po ako nagkaroon, hindi ako nagutom, hindi ako nalayo pa sa pagkain. Inaasikaso niya ako. Kaya minsan, siguro alburuto lang ulo ko dahil doon sa pangyayari ngayon doon. Pero ngayon na pwede na, wala na ho akong nararamdaman. Pagdating ko doon at kung ano man kailangan ko kay ate, tatawag ko ako sa kanya. Yes. Andyan yung address, telephone number. Anytime, kayang-kaya kitang puntahan doon sa simbahan, ha? Okay. Sige. Ang ganda ko. Yan ang ganda ni Lola. Gusto kilayan pa kita la? Habang nag-aantay kami mga kalungsod na umalis yung aming bus, kinikirikay ko si Lola, kinikirikay ko. Ayan, kinilayan ko rin si Lola. Kunti lang naman, kunti lang. Yan. Para naman maging fresh ka sa mata ni Kapitan. Wait, yung natin, yung babaan natin, anong pangalan nun? So ayan mga kalungsod, kami ay paalis na. Ayan, maraming mga magagandang sisi. Ayan. Ayan si ate. May salamin ako eh. Di baling may salamin ate, basta maganda. Maganda ang morning. Ayan. Ano talaga? Ayan. So ayan, paalis na po yung aming sinakyan. Siya ang konduktor namin at saka ito naman yung aming driver. Ayan. Yung aming driver ng aming bus na sinakyan. Ayan si Kuya. At saka silip-silip lang sa aming driver. Ayaw nga pala. May nagpaalam sa akin eh. Antayin natin sa kuyang tumingin. May bumili na nagpaalam. Hawak mo ko. Nakaitim. Kaya lang. Sa Japan. Sa Gapan din? Pareho kami. Pareho tayo. Sa kami sa Castilla. Buka na lang ata kami eh. So ayan mga kalungsod, yung aming driver ng bus namin. Ayun.
Ayan mga kalungsod, may nakita tayong mga natutulog sa kalsada. Ayan. Bakit kaya hindi anuhon ng yan, no, ng gobyerno? Ayan, ang dami nila, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, pero kapag yan sakluluhin mo, babalik din yan sa mga ganyang buhay. Asan? Aray. Tsaka meron pa doon sa kabilang panig mga kalungsod. Oh. Ayun. Ayun. Pero tignan mo nyo naman mga kalungsod, kahit ganyan, o tignan mo, sana all, nag-aakapan pa. Ayan. Diba? Si kuya, si ate, labing-labing lang mga ate, enjoy lang ang buhay. Ang sarap naman ng labing-labing nila. Talagang nakaaka pa si kuya. Ayun. Yun doon naman, parang parang ay, ang sarap ng buhay. Yun. Nakayaka pa yun, Lola, ha? Take note lang. Ito mabuti. Nasaan na tayo? Sabi ko nga ate, lagi ko sinasabi ko gabi-gabi nagdadasal ako, saan ako titira? Sa Baluarte ba o doon sa Garcia? Yung sabi mo nga sa akin na sabi ni Dalaga na pupunta raw ako doon sa bisita. Nabuhayan ako ate ng loob, pero nung ako'y nagbubunga nga, masama ang loob ko talaga sa mga anak ko. Kaya kung maaari ka ako ate, ay sabi ko, kung maaari ka ako, huwag niyo kong pababayaan. Yung 4 na tao na kumuha sa akin, hindi kita pababayaan sa awa ng Diyos ito. Nakaraos din ako. Hindi nga ako ate pinabayaan. Naggalit ako kay kuyang, talaga sobrang galit ko. Pero hindi naman ako galit na galit, kundi nagsumasagot lang ako. Pero sabi ko, Panginoon ko, tulungan niyo po ako. Yun, nakaraos yung gabi na yun. Bumaba ka na. Sabi ko nga, kuya, ate, ito si ate, ayoko kumain, sinupalpal sa akin yung yung pagkain. Kaya sabi ko, napakabait ni ate, sabi ko. Pero ang naputukan ko talaga si kuya. Kaya magpapasensya na siya. At saka si Kuya Randy, ayokong makausap talaga. Inis na inis ako. Kahit sino, kahit ikaw. Kasi nga dahil doon sa kamag-anak mo, no? Ang ginawa mo sa akin, sinupalpal mo yung butosiko sa bungan. Nung umakit ka, na umiiyak ako nun. Sasama ng loob mo doon sa kamag-anak mo yun. Yung pala yun talagang, alam ko naman yun ng lalaki, pero dati mabait yun. Ugali ng Saudi ang nadali niya. Mga naku, sama, nag-ipon-ipon ate, sama ng loob. Kaya si Kuyang, ay naputukan ko. Kasi siguro ni Kuyang, niyang ito, walang utang na loob. Talaga, yun talaga isipin nun. Kaya ito, walang utang na loob. Sabi ko, ang pinangangas ko. Tapos nasingit pa sa akin, humingi daw ako ng kape kay Kuyang. Hindi ako humingi doon. Nagalit na naman ako pag naalala ko si Shelly. Talaga ate. Sa gabi na yun, talagang sabi ko, ilayo mo yung mukha ni Kuyang sa akin. Pero nung umakyat ka, narinig ko yung ewan ko. Pero alam ko galat si Kuyang. Pero wala na siya magawa. Nasabi ko na lahat eh. Laki kinabukasan, bumaba ka. Biglang naglaho yung galit ko. Hindi ka akalain na magkaganon. Sabi ko nga sa Panginoon Diyos, kay Jesus na, pawiin niyo po, patawarin niyo ako. Sabi ko, nabuntog lang po ang galit ko kay Kuyang. Wala namang kasalanan yung tao. Kaya, pasensya ka na Kuyang, ha? Pasensya ka na. Pero pag ako tumawag sa inyo, sasagot kayo sa akin. Sa birthday namin ni ate, hindi maring wala kayo ron.
Mawa si Kuya. Nagkikipag-usap siya. Sige, sagot ako nun, sagot. Sagot ng mga sagot. Hindi ako natutulog. Ikaw naman patawa ng patawa sa akin. Ang inaalala ko, yung puto siko, sinupal po sa buhay. Kaya nang mamakiat ka, natatawa ko, umiiyak. Ganon. Ate, hindi ka marunong maggawa ng sama ng loob. Napakabait mo ate. Harap-harapan. Nalikuran, hindi ako plastic. Hindi ako sinungaling. Talaga, malaking pasalamat ko sa inyo. Tapos sire, ang mukha ko naman, pininturahan mo ng pinintura. Pag nakita nila, Good morning, Philippines. Kuya, magandang umaga, kuya. Ano mang galit mo sa akin? Kagat mo na lang. Ikagat na lang sa puto seko. Pag nagagalit ka, kuya, nako, ewan ko kung anong mangyayari sa akin. Pero nabuhay ako sa inyo ni ate. Kaya nabuhay ako. So, ayan lang mga kalungsod, ang update sa kalooban ni Lola Meli. Salamat kay Kuya Randy. Pasensya na siya. Talagang nadamay sila lahat sa akin. At yung hayop na lalaki na yun, ikamag-anak ko pa pala yun. Hindi ka mag-anak yung ding asawa siya ng pamangking ko eh. Oo. Ako, akala ko sasampalin si ate. Kasi kung huwag mo sasaktan yan. Tatawag ng polis, tatawag daw siya ng polis, hindi naman din nakakuhan. Ang mga tao doon, ugali doon ate sa Manila, ba't nagtataka ko? Bakit natatandaan ko yung mga, nagpunta ako doon, 2001. Ano na ngayon, Bitsa, ba't na hindi ko nakalimutan yung... Natural, oo. Kahit na ilang taon kang basta napuntahan mo na Dati yung makakalimutin ako, pero nung araw na yun, parang may handang kung natuturuan nila ako. Iba kasi pagka nagbabitamins. Oo. Tsaka ate, kuyang, yung vitamina, talagang tumalab ang yung lakas ng loob. Hindi ko nakakalimot ko ang kuyang. Oo. Dahil andoon, malaking utang na loob ko sa inyo. Pero minsan kuya, mag nagsasalita ako pa, o mapapansinin na minsan aburido ko sa mga pamilya ko. Bye. Salamat kuya. Potosiko, sinupalpal sa akin. Kuya, huwag magagalit sa akin. Nagalit ka sa akin. Ay naku, ang bunganga ko, pupunta ka na naman kita ka. Pero hindi kuya, naglalambing lang ako sa iyo. Mahal ko kayo ni ate. At saka kuya, hindi. Mga malaking utang na loob ko. Dangan lang, naputo ko na lang ang ko. Sa galit sa pamangkin. Sa galit ko talaga kuya. Hindi, talagang umiiyak ako sa galit noon. Sabi mo, tutulog ako. Hindi, nakikinig ako. Sabi ko, lakas ng loob ko noon. Wag dapat noon. Mag-alumanay lang ako. Pero hindi. Akala mo, tikat talaga niya. Ako, hindi. Salamat kuya. Salamat. Huwag kang magbabago sa akin kuya. Pag nagbigay ka sa akin, wala ko ibabayad sa iyo. Pero inaantay ko yun. Salamat ko. Tingnan mo ko yung ang ganda ko. Ang ganda ko. Ang landi ko. Tinalo pa si ate. Nilagyan pa naman ng pintura yung aking bibig. Pintura sa kilay. Tapos pati sa pisngi. So, mura. Hindi naman nangyayari sa akin. Nasasabi ako, oo. Ginaamin ko yun. Doon ako dahil siluso yung asawa ko. Ngayon, eto, nabalik na naman. Pero ang lakas ko kuya, talaga. Nakaakyat ako sa sasakyan. Oo, hindi ako nahirapang gaano. Hindi katulad nung una. Nanginginig ang buong katawan ko. Pero malakas ako ngayon kuya.
Ha? Alam mo, kahit nakaupo ka riyan, alam ko, nag-aante ka sa atin. Ay, salamat po yan. Salamat po yung Andy. Basta, sa birthday ni ate, siya ang taya. Pero malapit na yan, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Oh, malapit na. Sandali lang ate, no? Parang ano lang. Hindi ka po yan, ibubuto kita. Wala pang pasok. Kasi nakikipag-businessan ako eh. Pero, kuya, ang sama ng loob ko, kuya. Hindi mo wala sa isip ko yan. Wala kang ako eh. Sa pamilya ko. Standing sa pak na doon. Tapos doon pa sa Marikina, natatandaan ko lahat Si yun. Baltigay ko lang, wala yung isa na eh. Ibig sabihin, naunahan nung rest. Naiiyak tuloy ako sa pag nakita ka ng alaala ko sa iyo. Kuyang, siguro, pag nakita mo ko, sasampalin mo ko. Ay, naku, kakakating ko yung kamay mo. Sabi dalawa pinili, ganun pa ba yung balik sa akin sa akin? Parangan ako. Babay na. Paano isang lang, walo? Kuya, Amin nyo. Nakalahati mo. mahal ko kayo ni ate. Hindi nagbabago. Dangal lang, naputukan ka lang. Subscriber si Kuya. So, subscribe daw niya ako. Nahiya pa si Kuya. Oh. Ito yung driver namin kanina umalalay kay Lola Meli. Ayan. Salamat, Kuya. Kahit sa Salamat. Nandyan sila. Nandyan na. Nakalakad.